Dumating na ang unang ginang. Ginang. Mga kapatid, ngayon, ang kasal ko, bago ang araw na ito, gusto kong ipahayag ang aking agarang pagretiro. Hindi na ako makikialam sa mundo ng mga kriminal. Unang ginang, naglaban tayo ng 10 taon. Winasak natin ang mga gang ng Hongqing. Itinatag natin ang Lin Group. Nakuha natin ang posisyong ito sa dugo. Paano mo ito basta nalang iiwan? Unang ginang, pakiusap, pag-isipan niyo po ulit ang inyong desisyon. Ipinapakiusap namin na bawiin niyo po ang inyong desisyon. Naiintindihan ko ang inyong mga takot. Pero ang asawa ko ay isang ordinaryong tao. Hindi niya alam ang nakaraan ko. Mula ngayon, hinahanap namin ang kapayapaan. Ang mga digmaan sa mundo ng mga kriminal ay hindi na aking problema. Pero, Tama na. Matatag ang aking desisyon. Huwag niyo akong pigilan. King Miao, ihanda ang ritual. sige po. Dalhin ang gintong mangkok. Isawsaw ang inyong mga kamay sa ginto. Mula ngayon, wala nang kinalaman sa mundo ng mga kriminal. Bundok at ilog ang saksi sa aking pagretiro. Wala nang labanan. Alam niya ang kanyang landas. Kompleto na ang ritual. Mga kapatid, mula sa araw na ito, ako si Lin Qiao. Opisyal ng nagretiro. Unang ginang, tumutunog ang telepono nyo. Mahal, Mahal kong asawa. Malapit na ako sa hotel. Nasaan ka? patawad, mahal. May kailangan pa akong tapusin. Ikaw na muna ang mag-host. CJ. CJ, Hindi mo ba tatanungin kung bakit ako naantala? ako ang asawa mo. Nagtitiwala ako sa iyong mga desisyon. Palagi kitang susuportahan. Sige na. Mahal, anong nangyayari? Wala, mahal. Titingnan ko. Xiaohan, maging magalang. Walang away ngayon. Huwag kang mag-alala, ma. CJ. Maganda. Bakit ka naglalakad sa maling direksyon? Bakit ang sama mong magmaneho? Sinira mo ang kotse ko, kahit ang buhay mo ay hindi sapat para bayaran ito. Anak, huwag, huwag, huwag kayong mag-away. Mag-usap tayo ng mahinahon. Matanda, huwag mo akong hawakan. Nakangahas kang insultuhin ang nanay ko. Xiaohan, huwag mong gawin. Kasal mo ngayon. Kasal ko ngayon. Hindi ko na ito ipagpapatuloy. Pero magmaneho ka ng maingat. Tara na, ma. Ikaw, huminto ka dyan. May iba ka pa bang problema? Hindi mo sinusundan ang usapan. Ako na ang bahala dito. Ikaw, Sige, suntukin mo ako, dali. Alam mo ba kung magkano ang ginagastos ko sa mukha ko araw-araw? Kung masira ang mukha ko, kahit ibenta mo pa ang buong pamilya mo, hindi mo mababayaran ang pinsala. Binibini. Kasalanan namin ngayon. Humihingi ako ng paumanhin. Tanggapin mo ito. Bilang kabayaran, tingnan mo. Pera. Makalumang matanda. Mukha ba akong nangangailangan ng pera? Sasabihin ko sa iyo, ang perang kinita mo sa buong buhay mo ay hindi katumbas ng buwan ng gastos ko. ano ba talaga ang gusto mo? Simple lang. Ngayon ang kasal mo, di ba? Ikaw at ang nanay mo, lumuhod kayo. At pagsilbihan niyo ako ng tsaa. Sumobra ka na. Xiaohan,
Hoy, kuya, huwag kang gagamit ng dahas. Kung aatake ka, ikaw ang magiging may kasalanan. Ang pagpunta sa maling direksyon ay kasalanan mo. Walang nagpaparusa sa'yo. Bakit ka nagmamalaki? Huwag kang maging mayabang dahil lang sa may pera ka. Ano? Sa iyo ba ang kalye na ito? Kayo, ano ang kinalaman niyo dito? Walang hiya, makalumang matanda. Hintayin mo ako. Ayoko na kayong makita ulit. Salamat sa inyong lahat. Ngayon ipinagdiriwang namin ang kasal ng aking anak. Kung papayagan nyo, ibahagi nyo ang aming kaligayahan. Binabati kita, Tay. Ang mahal mong ama ay nakuha ang proyekto ng Lin Group. Mula ngayon, ang Hong Ching. Lin Group ang tuktok at ikaw ang pundasyon. Tama, Tay. Kung magkaroon kami ng problema sa hinaharap, hihingi kami ng tulong mo. Simple lang, huwag kang mag-alala. Ano mang problema? Sa Hongking, ako ang tagapagtanggol. Walang sinuman ang mangangahas na guluhin kayo. Tay, ang bayani. Mahal, Anong nangyari? Sino ang nagpagalit sa'yo? huwag ka nang magtanong, mahal. Isang bulag ang bumangga sa akin. At sinira ang kotse ko. Nagbanta pa siyang sasaktan ako. Mahal, bigyan mo ako ng katarungan pakiusap. Sa Hongking, sino ang mangangahas na saktan ng asawa ko? Tingnan mo, nanay, napakagaling. Mahal, ito si. Ang unang ginang. Kumusta ang asawa ng kapatid mo? Ayos lang ba ang lahat? Huwag kang mag-alala. Responsable ang bayaw mo. Kung sinabi niyang maayos ang lahat, totoo iyon. Ngayon ay ipinapahayag ko. Pagkatapos ng aking pagretiro, ang pamamahagi ng mga negosyo ng grupo. King Yao, maghanda ka. Pagkatapos ng aking pag-alis, ang punong tanggapan ay nasa ilalim ng iyong pamamahala. Mga kapatid, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang bagay na ito. Ang mga Golden Rina ay tumatanggap ng utos. Ang bagay na ito ay para sa mga babae. Ipinagkakatiwala ko ito sa iyo. Salamat, Ate Yi. Binabati ng mga Golden Rina si Ate Yi para sa isang maligayang kasal. Inihanda namin ang korona ng Phoenix at belo ng kasal. Nais namin kay Ate Yi sa kanyang kasal, ang walang kapantay na nini. Salamat mga kapatid. Ang Purple Phoenix ay sumusunod sa utos. Mula ngayon, ang silangang lungsod ay nasa ilalim ng iyong pamamahala. Ang Purple Phoenix ay sumusunod sa utos. Maligayang bati sa kasal mo, Ate. Bilang regalo, isang pares ng gintong popa. Pagpalain nawa ng Diyos si Ate ng isang masaya at pangmatagalang pagsasama. Darkbird, maghanda ka para sa misyon. Ate, Simula ngayon, ang lungsod ng kanluran ay nasa ilalim ng iyong pamumuno. salamat, Ate Yi. Susundin ni Darkbird ang utos. Regalo, gintong sukle mula kay Darkbird. Nais namin para kay Ate Yi at sa kanyang asawa, ang isang buhay na puno ng kaligayahan. Phoenix, maghanda ka para sa misyon. 8. Inay, tingnan mo kung gaano ito kaganda. Mahal, siya ang taong iyon. Kuya, mukhang nagmamadali ka. Kuya, mukhang nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Binangga ng kaibigan mo ang kotse ko sa kabilang direksyon. Nagkaroon lang kami ng kaunting hindi pagkakasundo. Ako, naiintindihan ko na. Nagkamali ang kaibigan mo, di ba? Gusto mo bang lumuhod siya para humingi ng tawad? Hindi, kuya. Hindi ganoon. Binata, paano mo sinasaktan ang mga tao ng ganyan? Walang dahilan. Huwag kang gumawa ng gulo, ginang. Sinasadya mo yan. Ano ang gusto mo? Hindi. Sumusuko ako. Kuya. Humihingi ako ng tawad sa aking mga nakaraang ginawa.
Ngayon ang aking malaking araw ng kaligayahan. Makibahagi kayo sa kagalakan ng araw na ito. Kasal. Wow! Dapat kong ibigay sa iyo ang karangalang ito. Masyadong makapal. CJ, ngayon, ibibigay ko sa iyo ang karangalang ito. Tatanggapin ko ang iyong kahilingan. Bata, narinig mo ba ang sinabi ko? Sabi ng asawa ko, ibinibigay niya sa iyo ang karangalang ito. Sa hinaharap kapag nakikitungo sa mga tao, mag-ingat ka ng husto, wala ka ng ibang pagkakataong ganyan. Salamat. Maaari na ba akong dumaan ngayon? Naman. Halika na, inay. Kuya, ano ang layunin nito? Ayon sa tradisyon ng lungsod ng Hong, ang kasal ay dapat punuin ng kagalakan. Kung hindi, magdadala ito ng malas. Dahil natanggap namin ang iyong mga pulang sobre, dapat naming sundin ang iyong mga kahilingan. Ang inumin ito sa pasukan, ang obra maestra na inihanda namin. Ang unang sorpresa. Kuya, ang daming alak. Kung inumin ko lahat yan, paano ako magkakasal? Gusto mo man o hindi magpakasal, wala akong pakialam doon. Sinusubukan kong iligtas ang kasal mo ng may mabuting hangarin. Hindi mo man lang ba ako bibigyan ng maliit na pabor na ito? Bata, makinig ka ng mabuti. Maaari mo itong tanggihan. Pero ngayon, hindi ka makakapasok sa bulwagan ng kasal na ito. Walang hiya. Walang hiya. Mga kuya, ano ang palagi ninyong tawag sa akin? Kuyang walang hiya. Anong problema mo, bata? Hindi ka ba natalo? May sasabihin ako sa iyo. Kung gusto mong ayusin ito ngayon, dapat mong dalhin si Unang Ginang Hongcheng dito ng personal. O kung hindi, kailangan mong hayaan kami na iligtas ang kasal mo ng sapilitan. Pinangako ko kay Chow Chow. Bibigyan ko siya ng pinakamasayang kasal sa mundo. CJ, iinom ako. Anak, hindi ka pwedeng uminom. Huwag kang mag-alala, nanay. Ayos lang ako. Imposible. Inumin mo ang alak ng seremonya para basbasan ang pagsasama nyo ng kaligayahan. Kami, mga kapatid mo, ay nagbabantay sa iyo. Xiaohan. Huwag kang mag-alinlangan. Kung iinom ka, gawin mo ng buo ang loob. Para kang babae kung umasta. Lalaki ka ba o hindi? Ang galing mo, kapatid. Tuloy lang ang pag-inom. Xiaohan, tigilan mo na ang pag-inom. Huwag. Ikaw, alam mo ba kung gaano kamahal ang alak na ito? Ang isang mahirap na tulad mo ay hindi kailanman makakatikim nito. Uminom ka na ngayon. Xiaohan. Tigil na. Huwag ka nang uminom pa. Ayos lang ako, nanay. Kapatid, tulad ng nakikita mo, marami na akong nainom. Hindi ko na matatapos ang natitira. Hindi ito katanggap-tanggap. Kung hindi mo inumin lahat, magiging tanda ito ng malas. Ay. Kapatid, Anak. hindi naman kailangang inumin lahat ng sabay-sabay. Sayang lang ito. May ideya ako. Hindi siya makainom, tama. Tita, hindi makainom ang anak mo. Ikaw na lang ang uminom para sa kanya. Ako. May sakit ako sa puso, hindi ko kaya. Anak. Tita, sa aming syudad ng Hongcheng, kung hindi inumin ang lahat ng alak ng seremonya, magiging malungkot ang kasal nyo. Ayaw mo bang ang kasal ng anak mo ay nasa sarili mong mga kamay? Hindi mo ba gustong masira ang kasal ng anak mo? Dahil sa'yo, Ako. ano pa ang hinihintay mo? Nanay, ang dami ninyong pagpapaliban. Inorganisa ko ang kasal nyo, at hindi niyo ako iginagalang.
Kung hindi ka inom, pipilitin kitang uminom. Huwag mong hawakan ang nanay ko. Iinom ako. Oh. Kanina lang ay naghihingalo ka. At ngayon inom ka na naman? Ah, Anak, teka. Kapatid, ang bagal mong uminom. Hindi ka matatapos hanggang sa taon ng unggoy. CJ, tutulungan kita. Paano mo ako tutulungan? Makikita mo. Mga kasama, hulihin ang nobyo. kayo, ano ang gusto ninyo? Bitawan ninyo ang anak ko. Ngayon ang masayang araw ng anak ko. Kung magkaroon ng problema dahil sa alak, kayong lahat ang mananagot. Pananagutan. Sa buong syudad ng Hongcheng, walang pananagutan na hindi ko kayang akuin. Nanay. Gago. Chow chow. Naglakas loob kang tumawag sa iba? Kahanga-hanga. Pero gusto kong makita. Sino sa Hongking ang nangangahas na makialam sa aking mga gawain? Ate, tingnan mo. Hindi ka naman ganoon kaayos manamit. Ngayon, para kang beauty queen. Kung ako'y lalaki, makikipag-agawan ako sa asawa mo para sa'yo. Abat, bastos ka. Ngayon, pinagtatawanan mo na ako. Ako, paano ko naman magagawa yan? Mahal, Ay, Diyos ko, ang asawa ko. Ang boses mo'y napakaganda. sino ka? Nasaan ang asawa ko? Hello, ako si Wang Wentay. Tungkol sa asawa mo. Narito siya. Bastos, ano ang ginagawa ninyo? Nagdiriwang lang kami ng kasal. Ito ay isang tradisyon ng pagdiriwang. Nagbibigay kami ng pagbati. Ha! Huwag kalimutang kunan ang kaliwang bahagi ng aking mukha. Tara na. Sino itong si Wang Wentay? Hindi ko pa siya narinig sa Hongking. 8. Itong lalaking ito, anak ni Wang Hu, ang real estate magnate ng Hongking. Ginagamit niya ang yaman ng kanyang pamilya para kontrolin ang lahat. Real estate magnate. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ate, Kakatapos mo lang magretiro. Hayaan mo na ang mga babae ang bahala. Kaibigan, magaling kang uminom. Pwede na ba akong umalis ngayon? Kasal ito. Bakit ka galit? Nakaugalian na ito para sa lahat. Natapos mo na ang inumin. Pero sino ang nagsabi sa'yo? Na pwede ka nang umalis? Ayon sa tradisyon ng Hongking, ang mga kasal ay may 3 yugto, tinatawag na paglampas sa 3 hamon. Nalampasan mo ang unang yugto, at gusto mo nang umalis? Pinapayuhan kitang huminto rito. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Tatawag ng pulis? Kaibigan, ipinagdiriwang namin ang kasal mo. Bakit ka nakikialam sa aming mga kaugalian? Kahit na makialam sila, magbabayad lang kami ng maliit na multa. Pera, sobra-sobra ang sa akin. Huwag kang magmadali, simple lang. Ikalawang yugto. 50 push-ups. Push-ups. Ganoon lang kasimple. Tama. Ang yugtong ito, para subukan ang iyong pisikal na kondisyon para sa nobya. Kung matuklasan mo pagkatapos ng kasal, na mahina ang iyong kalusugan, hindi ba nito sisirain ang buhay ng nobya? CJ, huwag kang magmadali. Mas mabuting itago mo ang iyong mga espesyal na kagamitan. Ang mga kagamitan. Sobra na kayo. Pero patuloy kayong lumalampas sa hangganan at patuloy namin itong gagawin. Tara, bihisan niyo siya ng pangnobyo. Ina. Sa wakas natuto kang lumaban. Ganyan dapat. Ang
Ang asong nangangagat ang pinakamahusay. Kapag sinasanay ko siya, kinikilig ako. Mga kapatid, hawakan niyo siya. Unang ginang, may aksidente sa kalsada sa unahan. Hindi tayo makadaan. Ibigay mo sa akin ang mga susi. Anong problema mo? Ito ay sa iyo na ngayon. Walang hiya. Magharap tayo ng isa-isa. Hoy, dumating ako para ipagdiwang ang kasal mo. Pero pinipilit mo akong gumamit ng karahasan. Sige, tatanggapin ko ang hiling mo. Huwag. Umalis ka. Nanay, Nakikiusap ako sa iyo. Ipinapakiusap ko sa iyo. Huwag mong saktan ng anak ko. Pakiusap. Nagmamakaawa ako sa iyo. Hayaan mo kaming mag-ina. Ngayon ang pinagpalang kasal niya. Umalis ka. Pakiusap. walang kwentang matanda. Dumating ako para ipagdiwang ang kasal ng anak mo. Pero tumanggi siya. Anong solusyon ang natitira ngayon? Mga kasama, ang mga patakaran ko. Sa Hongcheng, may lumabag na ba? Wala pa. Ako ang magiging masunurin mong aso. Nanay, huwag. Ang tutang ito ay ignorante, pero ang matandang aso ay matalino. Para maging aso ko, karapat-dapat ka ba? Nanay, mga kasama, ano ang gusto mo? Hoy, hindi ko nagustuhan ang ginawa mo kanina. Gawin natin ito. Diretso tayo sa ikatlong yugto. Isang pagsabog lang ang sapat. Simulan na natin. Nanay. Nanay. Walang hiya. Palayain mo ang nanay ko sa iyong kontrol. Kung matapang ka, harapin mo ako. Binigyan kita ng pagkakataon kanina. At hindi mo ito sinamantala. Ikaw ay masama. Asawa ko. Nakakatakot ito. Masyadong maingay. Sapat na lakas. Ay, kung itali natin ang mga pampasabog na ito sa nanay mo, hindi ba maririnig ito ng buong Hongcheng? Huwag mong galawin ang nanay ko. Mamamatay ang nanay ko. Ang mamamatay ay ang nanay mo, hindi ang akin. Ano naman ang pakialam ko doon? Bukod pa rito, sa araw ng kasal mo, mawalan ang nanay sa kasal. Maiiwasan mo ang problema sa biyenan. Dapat kang magpasalamat sa akin. Hindi ka ba natatakot sa parusa? Parusa? Mula pagkabata, hindi ko pa nakikilala ang tunay na parusa. Ikaw na walang kwenta. Ngayon ipapakita ko sa'yo ang kahulugan ng tunay na parusa. Nanay! Sino ka? Ako si Lin Xiao. Ah, kaya ikaw ang bagong nobya. Mukha kang kaakit-akit. Nanay, ayos ka lang ba? Nanay, Huwag kang matakot. Xiao, paano ka nakarating dito? Asawa ko. Dalhin mo muna ang nanay ko sa ospital. Ako na ang bahala dito. Teka, ikaw ang kinakausap ko. Xiao. Huwag kang mag-alala, nanay. Umalis ka na. Hindi totoo. Hindi pa ako tapos magsaya. Akala mo patay na ako. Sino ang nagpahintulot sa iyo na palayain sila? Aray, Ikaw, ang uminsulto sa asawa ko. ako to. Ang gago na to, tumatakas at tinatanggihan ang kabutihan ko. Wala na akong ibang pagpipilian, kailangan ko siyang tulungan sa ganitong paraan. At ikaw din. Ikaw na nagtangkang pasabugin ang biyenan ko. Paano ka naglakas loob na magsalita? Ako ang naghanda ng lahat ng ito. Tapos ikaw ang nagpalaya sa kanya.
Paano ka naglakas loob? Nakatakas ka. Ngayon, ako naman ang makikipaglaro sa'yo. Gagawin ko. Marami tayong oras para maglaro. Pero baka hindi mo kayanin. Naiinip na ako sa sitwasyong ito. Pero sa pagdating mo, naging kapana-panabi, ang saya. Ngayon, titingnan ko kung paano mo ako pagbabayarin. Sa lungsod ng Hong, maliban sa mayabang na unang ginang, ang asawa ko, kayang manipulahin ang sinuman, at walang sinumang naglalakas loob na tumutol. Alam niyo ba kung sino ako? Mahal, ayos ka lang ba? Ang sama mo. Paano ka naglakas loob na saktan ako? Saktan. Naghihintay ka pa ba ng tamang oras? Salbahe ka. Mamatay ka na. Mahal, itong salbahe na to. Alam mo ba kung sino ako? Ang hamak mong pangalan. Hindi ka dapat marinig. Salbahe. Sa buong buhay ko, walang naglakas loob na hamunin ako. Dahil nakita mo na ako. Dumating na ang katapusan mo. Huwag mag-atubili. Sugurin siya. Patayin ang salbahe na yan. Walang sino mang maglalakas loob na hawakan kami. Ang unang ginang. Mahal, Sa tingin mo ba natatakot ako? Ilang sirang kotse? At ilang palaboy? Hindi ako matatakot. Makinig kayong mabuti. Ako ang anak ni Wang Bancheng. Sa lungsod ng Hong, ako ang Diyos dito. Kung ayaw niyong mamatay kasama niya, umalis na kayo ngayon. ikaw ang otoridad ng Hong City. CJ, kung gayon, ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ang naghahari sa Hong City. Asawa ko. Huwag kang mag-alala. Kasuklam-suklam. Hindi ka ba umaasa lang sa dami nyo? Pero huwag mong kalimutan, sa Hong City, ito ang kaharian ng pamilya Wang. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang pamamaraan ko ay nakabatay sa katarungan at kalinawan. Tatanungin kita, mayroon bang anumang pagkakaaway sa pagitan ng asawa ko at ikaw? Wala ni lumang sama ng loob. Ni ka makailang alitan. Mayroon ka bang alitan sa biyenan ko? Makinig kang mabuti. Walang saysay ang pagtatanong. Sa Hong City, lahat ay puppet. Kontrolado ng aming pamilya. Bakit ko pa intindihin? Ano ang ibig sabihin? Galit at pagkapuot o pagkamuhi o kung ano paman? Wala akong pakialam kung ikaw ay mula sa pamilya Chiang Uli. Sinaktan mo ang aking asawa, dahan-dahan kitang pagbabayarin. Dapat kang magdasal na hindi magdusa ang aking biyenan. CJ, kung gayon titingnan ko kung paano mo ako haharapin ngayon. CJ, Halika rito. Narinig ko na mahilig ka sa kasiyahan. Maliit. Ano ang gusto mong gawin? Ako. mahal, ayos ka lang ba? Pinapayuhan ko kayo na hayaan niyo akong umalis ngayon din. O kapag dumating ang aking ama. Lahat kayo ay mamamatay kasama ng babaeng ito. Matigas ka pa rin ba? Hindi ka pinalaki ng maayos ng iyong mga magulang. Ngayon, ako ang gagawa nito para sa kanila at bibigyan kita ng magandang leksyon.
Ikaw, nangangahas ka. Gusto kong mamatay sila. Papatayin ko silang lahat. Mahal, paano ka nakabalik? Ito, Ipapaalam ko sa iyo mamaya. Kumusta ang aking ina? nanay. Ayos lang siya sa ngayon. Hindi pa namamatay ang matigas na ulo na ito. Hindi pa ba siya patay? Mabuti na hindi siya namamatay. Mas magiging masaya ako. Ginoong Presidente. Sino ang mga ito? Paano sila nang ahas na sakta ng matandang babae? Ang pamilya Wang ng Hongcheng. Ano? Napakawalang hiya. Huwag kang mag-alala, Ginoong Presidente. Kukubkuban ko ang Hongcheng ngayon din. Sisiguraduhin kong walang kahit isang langgam mula sa pamilya Wang. Ang makakatakas. Hindi na kailangan. Matagal na akong nagretiro. Ginoong Presidente, kayo ang namuno sa Chenhan Society upang maging nangungunang kapangyarihan sa mundo. Palagi kayong magiging aming pinuno. Magpahinga kayo ng payapa, Ginoong Presidente, ang walang kwentang pamilya Wang. Sinisiguro ko sa inyo na sa loob ng 10 minuto, ay aalisin namin sila. Tama na. Hindi na kailangan na makialam kayo ngayon. Ayokong malaman ng aking asawa ang aking tunay na pagkatao. Natatakot akong baka matakot siya. Kayo. Alagaan niyo ng mabuti ang aking ina. Ano ang gusto mo? Hindi mo ba tinatanggap ang pagkatalo? Walang kwenta. Patayin mo ako kung kaya mo. CJ, patayin mo ako kung nangangahas ka. Huwag kang magmadali. Marami pa tayong oras. Huwag kang magmadali. Marami pa tayong oras. Paano? May mga babae kang sumusuporta at lumalaki ang ulo mo. Nagpapanggap kang malakas ngayon? Para alisin ang basura na tulad mo. Hindi na kailangan pang makialam ng aking bayaw. Hulihin niyo siya. CJ, magaling. Kung lalaki ka, patayin mo ako. Kung hindi mo ako kayang patayin, ako ang papatay sa'yo. CJ, bago yan, sa harap mo, at sa harap din ng nanay mo. Magpapakasaya ako ng husto sa asawa mo. Kung gusto mong mamatay, matatapos ko na to ngayon. Tapusin mo. Talagang nakakatuwa to. Nakakatuwa talaga. Mula pagkabata ko, hindi ko pa nakita ang sinuman na magsalita ng ganyan sa pamilya Wang. Kayo, mga bata, binuksan niyo ang mga mata ko. Sige. Kaya ngayon, bubuksan ko talaga ang mga mata mo. Paano ka naglakas loob na kausapin ako ng ganyan kung dumating ang tatay ko? Hindi kanya patatawarin. Tatay mo. Kahit dumating pa ang tatay mo, bangkay mo lang ang pupulutin niya. Ginoong Kinglong, bakit po kayo biglang dumating? Hindi po ako handa na salubungin kayo. Magbibigay ako ng utos ngayon. Hindi na kailangan. Ngayon, nagretiro ang ating nakatatandang kapatid na babae. Ito ang pinakamahalagang kaganapan sa Hong City. Dumating lang ako para paalalahanan kayo na huwag magdulot ng gulo sa kritikal na sandaling ito. Siyempre, lubos akong sumasang-ayon. Ang pagretiro ng nakatatandang kapatid na babae bilang iyong kanang kamay at magiging Panginoon ng Hong City. Magiging iyo ang kaharian. Sa suporta ni Ginoong Ching Long, sa hinaharap ang ating pamilya Wang ay makakamit ng malaking tagumpay. Ano? Si Wente ay kinidnap. Sa Hong City, mayroon pa bang naglakas loob na bastyusan ng pamilya Wang? Kailangan mo ba ng tulong ko?
Ginoo, hindi po karapat-dapat ang maliit na bagay na ito sa inyong paghimo. Sa lungsod ng Hong, bawat grupo ay may sariling pinuno. May kanya-kanyang paraan ng mga dragon at daga. Ngayong nagretiro na ang ate, gusto kong makita kung sinong ligaw na kabayo ang mangangahas na umungol. Ay! Teka, Ujon. Sabi nga, maghanap ng magandang daan paglabas at ginhawa sa pagtulog. Sa isang napakahalagang araw na tulad nito, sino ang mangangahas na gumawa ng gulo? Hahayaan na lang ba nating mapahiya si Wentay ng ganito? Kung gayon, kumuha ka ng mga tauhan at pera at iligtas si Wentay. Pagkatapos ng araw na ito, sa suporta ni Ginoong Kinglong, magkakaroon tayo ng oras para ipaghiganti si Wentay. Opo. Lahat kayo ay kayang magyabang. Kung may mangyari sa akin, guguho ang lungsod ng Hong. Kahit hukayin pa ng tatay ko ang lupa, mahahanap niya kayong lahat. Mga lalaki, mamamatay kayo. Mamamatay kayo. Upo ako rito. At hihintayin ang tatay mo. Sino ang nangahas na guluhin ng kapatid ko? Walang hiya. Darating na ang kapatid ko. Ngayon, titingnan ko kung paano mo bubuksan ang mga mata ko. Kapatid, Walang silbi. Dinungisan mo ang karangalan ng pamilya Wang. Hindi mo man lang kayang harapin ang isang babae. ikaw ang dumukot sa kapatid ko. Itong kapatid ko, hindi kailanman naging magaling sa kahit ano simula pa noong bata. Madalas ko siyang pinaparusahan dahil doon. Sino ka para gawin ito? Walang alam. Karapat-dapat ka bang disiplinahin ang kapatid ko? Sabihin mo kung sino ang kasama mo at sasabihin ko kung sino ka. Mula sa mga asong ulol, hindi isisilang ang malulusob na tuta. Ikaw, Puro ka lang salita. Ngayong araw na nagretiro ang ate, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ayaw ng pamilya Wang sa mga araw na ito, ang nakasimangot na mukha ng ate. Palayain niyo ang kapatid ko, ang nangyari ngayon, palalampasin ko na. Aalis na ako. Kasi hindi niyo alam na ang pag-alis ng babae ay isang lihim ng Hongqing. Ang mga hamak na tao tulad ninyo, hindi karapat-dapat malaman yan. Ngayon, mapalad kayo. Dahil sa respeto sa unang ginang. Nagpapakita ng awa ang pamilya Wang. Palayain niyo na ang kapatid ko. kapatid. Huwag mong hayaang makatakas sila. Tumahimik ka nga. Narinig mo? Pinatawad ng kapatid ko ang buhay niyo. Ikaw. Ano ang balak ninyo? Hindi siya aalis. Ngayon, hindi siya aalis. Sige, hinahamon mo pati ang unang ginang? Alam mo ba, na isang miyembro ng unang ginang, ang panauhin sa aming palasyo? Kung ipaalam ko to sa marangal na bisita, alam mo ba ang mangyayari sa'yo? Natatakot ka sa isang babae. Pero ako, hindi. Ang kapal ng mukha. Tulad ng mga hamak na langgam. Hinahamon niyo ang langit? Alam niyo ba, na ang galit ng unang ginang ay gagawin kayong mga bangkay dito. Tawa. Tumatawa kayo? Naiintindihan ko. Akala nyo ba ang mga pagtitipon ninyo ay lumalabag sa batas, pero kayo ay mga palaka sa balon? Hindi nyo alam ang lawak ng karagatan. Alam nyo ba na ang sikat ng mga gang ng palakol? Hindi kayo maniniwala sa totoo. Kahit ang unang ginang, tanging ang pamilya Wang lang ang makakadurog sa inyo. Lunok. Ngunguya lang? Alam mo ba, kung hindi dahil sa walang kwentang ito, hindi ka makakausap sa akin? Ano kung gayon ang gusto mo? Kung ganoon kadali kaming alisin. Simulan na ang pag-atake. Ihintayin ko kayo. Dito. Ikaw, Kuya, bakit ka nag-aksaya ng oras? Patayin sila. Mahal. Kuya, tapusin sila. Puksain silang lahat. Ano? Ayaw mong lumaban. Bumalik ka sa pinanggalingan mo.
At huwag mo kaming pigilan. O kung hindi, pakinggan mo ang kuya mo. At patayin kami. Interesante. Napaka-interesante. Isang sorpresa sa Hong Ching. Dahil sa pera. Hinahamon ninyo ang pamilya Wang. Alam nyo ba, ang kahihinatnan ng inyong mga ginawa? Pera. Nakita ko na ang lahat ng uri. Ang inyong mga mukha ay puno ng marka ng pera, hindi ba? Mabait ang kapatid ko nang. Tulungan niya ang talunan na ito na magpakasal. At ngayon, ginagamit ninyo ito para i-blackmail ang aming pamilya. Ganyan mag-isip ang mababang uri. Wala na bang iba pa? Hinihingi ninyo ang kamatayan. Ziluan. Tingnan ninyo. Totoo ang sinasabi ko, hindi ba? Sa pagreretiro ng unang ginang ngayon, ayaw ng aming pamilya ng gulo. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon ngayon. Ngunit hindi matatapos dito ang usaping ito. Bibigyan ko kayo ng isang araw. Kunin ang pera. At tumakas ng mabilis hanggat maaari. Pagkatapos ng araw na ito, babalik na rin namin ng Hong Cheng. Lahat ng mahuhuli namin ay magbabayad ng presyo. Ang kanilang dugo ang magbabayad sa aking kapatid. Narito ang 100,000 piso. Sapat na ba ito para patunayan ang aming sinseridad? Kuya, bakit natin binabayaran ang mga miserableng yan? Masakit ba? Sapat na ba ang halagang ito sa inyo? Mabuti. Ang labis ninyong kasakiman ay katulad ng sa akin. Nagsisimula na akong humanga sa inyo. Naiintindihan ko. Susundin ko ang inyong kahilingan. Dito sa loob, mayroon pang 100,000. Kabuuan, 200,000. Hindi pa ba sapat? Ang anak ng magnete. 200,000 lang ang halaga. Napakawalang hiya mo. Huwag mong maliitin ang aking kabutihang loob. Ang mga ginawa ninyo ay karapat-dapat sa kamatayan sa anumang sitwasyon. Ipinakita ko na ang paggalang ko sa iyo. Huwag mong tanggihan ang aking kabutihang loob. Napakabastos ng iyong mga salita. Tatanggi ako sa kabutihang loob na ito. Napakasama mo. Ayaw mo pa ng mas maraming pera. Katulad mo, marami na akong nakita. Pinapayuhan ko kayo. Makontento na kayo sa kung anong mayroon kayo. Kunin niyo ang pera at umalis na kayo sa Hongqing ngayon. Ano ang ibig sabihin nito? King Miao, inihiling ko na umakyat sa timbangan ang pangalawang ginoo. Bitawan niyo ako. Bitawan ninyo ang asawa ko. Kayo, napakasama ninyo. Baboy ba ang tinitimbang natin? Ano ang sinasabi mo? Mahal, bakit mo ako sinaktan? Ano ang gusto mo? Huwag kayong magmadali. Malapit ninyong malalaman ang layunin. Bakit kayo nakatunganga lang? Hindi ba ninyo naiintindihan ang ate? Ate, 130 gin. Tama ba ang kalkulasyon? Huwag kang maging kuripot. Tinatanggi nila. Nang napakatumpak. Kayo, ano ba talaga ang gusto ninyo? Wala, tungkol sa pera. Hindi ko yan kailangan. Sinusubukan ni Ginoong Wang na bilhin ang buhay niya. Bibilhin ko rin yan. Gaano kabigat ang kapatid mo? Babayaran ko ang bigat niya sa pera. Napakawalang hiya mo. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng 130 gin ng pera? Mga sinungaling. Mabubunyag ang inyong mga kasinungalingan. May hangganan ng pasensya ko. Kumusta, Ginoong Wang? Sapat na ba ito sa iyo? Xiao Qiao. Saan nanggaling ang lahat ng perang ito? Ipapaalam ko sa iyo sa bahay. Ginoong Wang, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Binigyan ko kayo ng pagkakataon. At kayo ang tumanggi. Kahit pa malaman ito ng ate mamaya, hindi kami mananagot. Nakatayo pa rin ba kayo dyan? Hindi ipinapakita ng leon ang lakas nito. Akala mo ba mahina ang pamilya Wang?
Laban sa kanila? Eksakto. Sila. Sugurin ninyo sila. Ate, Diyos ko, mag-ina, huwag niyo silang patayin. Ngayong gabi, magiging, alipin at utusan sila. Pahihirapan ko sila, pagsisisihan nilang nabuhay sila. Sinabi ko na, sa Hongcheng, ang pamilya Wang, ang kapangyarihan. Bakit kayo nag-aatubili? Sugurin. Ito, paano nangyari ito? ito ba ang iyong puwersa ng suporta? Mukhang hindi naman. Ganoong kagaling si Hongcheng. Prinsipe ng pamilya Wang, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Ngayon, ang kapatid mo ay hindi sasama sa iyo. Nakakaawa. Tigilan mo na ang pagpapanggap na patay. Tumayo ka na ngayon. Tumayo ka. Bangon. Kuya, ang mga babaeng ito ay mababangis na mandirigma. Walang silbi. Lahat kayo ay mga talunan. Tama na. Sobra na ang nakita kong pag-arte mo. Lumayo ka sa paningin ko o mananatili ka rito magpakailanman. Masama. Pinapayuhan kitang huwag kang magpalalo. Ang aming pamilya sa Hongcheng ay may prestihiyosong katayuan. Ang paghamon sa pamilya Wang ay paghamon sa buong lungsod. Wala kang lugar dito. Hamunin ang buong lungsod. Nakakatuwa. Kasuklam-suklam, limitado lang ang iyong mga tagasunod. Hindi sapat ang kasanayan sa martial arts. Kuya, mayroon tayong malawak na koneksyon. Kung hindi natin gagamitin ngayon, kailan pa? Mababang uri. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Manahimik ka at aminin ang iyong pagkakamali dahil sa respeto sa unang ate, maaari kitang patawarin. Kung hindi, sa isang tawag lang. Marami ang darating para puksain ka. Bakit ka tumatawa? Nakakatawa ba sa'yo? Naaawa ako sa mga magulang mo. Hindi sapat ang isang anak na salbahe. Dalawa pa ang dinala nila. Ikaw, Tama na ang kalokohan. Magpasya ka na ngayon. Tatawagin ko ba ang iba? O magmamakaawa ka ng awa? King Miao, Naiintindihan ko. ito ang aking posisyon. kuya, bakit ka nag-aalangan? Maghanap ka ng mga tao. Gusto kong patay sila. Kaawa-awa. Talagang pinagalit mo ako. Dahil hinahamon mo ang sistema. Tutuperin ko ang iyong kagustuhan. Pinapayuhan kitang mag-isip-isip muli. Ano? Ngayon ka pa nagsisisi? Hindi ba huli na ang lahat? Natatakot ako na ang tawag mo ay sisira sa mga pagsisikap ng pamilya sa loob ng maraming taon. Sige. Matigas ka pa rin. Tingnan natin kung gaano ka katagal makakatagal. Maghanda ka sa iyong katapusan. Dapat itong mangyari. Tingnan natin kung paano ka mamamatay. Unang ate, ayos lang. Naiintindihan ko. Hello. Ginoong Dawa, ang kapatid ko at ako, sa paggawaan ng Qingping, ay may problema. Sige. Maghintay ka dyan. Naiintindihan ko, Ginoong Dawa. Maghintay kayo, si Ginoong Dawa ang namumuno sa silangan. Walang sino man dito ang makakapantay sa kanya, siya ang mag-aayos ng lahat. Kasuklam-suklam, maghanda ka na sa iyong kamatayan. CJ, upo ako rito. Gusto kong makita. Sa lungsod na ito ng Hong, sino ang makakagulo sa akin dito? Isang maliit na karayom lang. Hinahamon ng universo ng may kayabangan. Sino? Sino ang nangahas sa kapatid kong si Wang? Ginoong Dao, Ang mga basura na ito, mukhang umatras sila. Hindi nila kayang harapin kahit isang babae. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang tunay na kahulugan ng pagdurog ng mga bulaklak ng walang awa. Magsalita ka. Sino ang inyong pinuno?
Ako ba ang hinahanap ninyo? Q. Dao, anong ginagawa mo rito? Matandang daw. Narinig kong gusto mo akong alisin. Mahal na Ate Q, hindi yan ang ibig kong sabihin. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Noon, dahil sa katapatan mo, iniligtas ko ang buhay mo. Paano mo ako? Susuklian ngayon? At Q, alam ko ang dapat kong gawin. Kunin mo. Ibinigay mo sa akin ang kotse na ito noong nakaraang buwan. Ngayon, ibinabalik ko ito sa'yo. Mula ngayon, putol na ang ating relasyon. Dao, anong ginagawa mo? Manahimik ka. Matanda, huwag mong kalimutan. Ang nanay mo ay may sakit sa ospital ng pamilya. Ikaw. Tay, ihanda mo muna siya. At ilabas mo na siya sa ospital ngayon. Batang Dao. Ang sakit ng nanay mo. Desisyon yan ni Ate Q. CJ, aalis na kami kaagad. Ililipat namin siya sa ibang ospital. Mas maganda ang mga kondisyon doon. Huwag kang mag-alala sa gastos. Salamat, Ate Q. Hindi maganda ang kalusugan ng nanay mo. Tigilan mo na ang paggawa ng gulo. Naintindihan ko, Ate Q. Bumalik ka na sa kanya ngayon. Opo. Dao, Kung hindi sinabi ni Ate Q na alagaan ka niya, hindi kita patatawarin. Ikaw, umalis ka sa paningin ko. matanda. Huwag mong kalimutan. Alam ko ang lahat ng marumi mong gawain. Hindi ka ba natatakot sa paghihiganti ng pamilya Wang? Paghihiganti. Sa pag-insulto kay Ate Q, malamang na hindi magtatagal. Ang pamilya mo sa lungsod ng Hong. Ikaw. Kumusta ka? Naghahanap ka pa rin ba ng tulong? Nagkataon lang yan. Iniligtas mo ang buhay niya nang hindi sinasadya. Tungkol naman sa matandang ito. Hindi siya hihigit sa pinakamababang impluwensya sa mga kakilala ko. Hintayin mo at tingnan mo. Hello. Hello. Tito Zhang. Kinidnap ang kapatid ko. Ano? Paano nila nagawang galawin ang pamilya Wang? Naghahanap sila ng kamatayan. Ako ito, Lin Q. Ha? Ate. Ate Lin, hindi ko na matiis ang dalawang halimaw na ito mula sa pamilya Wang. Kahit hindi ka nakialam, ako mismo ang kikilos. Tito Zhang, ikaw. Tumahimik ka. Ate Lin, bibisitahin kita sa ibang araw. Hello. Konektado ang tawag. Ginoong Tay. Oo, ako ito. Ako, maliit na halimaw. Ang mga problemang ginawa ninyo, huwag ninyo akong idamay. Kung tatawagan mo ulit ako, babaliin ko ang mga binti mo. Ano? Ito. Mukhang, walang sinuman ang susubok na iligtas ka. Kalokohan yan. Ang pamilya namin ay may walang katapusang koneksyon. Ay, Paano nangyari ito? Imposible. Kaya mo bang gawin yan? Nakagawa na kami ng 12 ng tawag. Maghihintay ako. Ako, Bakit? Takot kang maubusan ng load. Huwag kang mag-alala, reregaluhan ka ng load ni ate. hindi. Titigil na ako sa pagtawag. Og, hindi ito katanggap-tanggap. Ang mga importanteng koneksyon na kilala mo, kayang palibutan ng buong workshop. Ilang tawag na ba ang nagawa namin? Magkakapatid kami, umaasa kaming makita ang mga koneksyon ng pamilya Wang. kuya. Bakit ka umaatras? Tumawag ka pa. Maraming koneksyon ang pamilya Wang. Ayaw kong maniwala na walang makakatalo sa kanila. Tumahimik ka. Ate, sa pagkakataong ito, inaamin namin ang pagkatalo. Kung palalayain ninyo kami, humingi kayo ng kahit anong gusto ninyo. Gagawin namin yan ng walang palya. Isang huling tawag. Kailangan nating gawin yan. King Miao, dalhin mo rito ang kanilang ama. Mga hama, kung darating ang tatay ko, ito na ang katapusan nyo. Napakalapit na. Halika. Kausapin mo ang tatay mo. Tatay, kinidnap kaming lahat. Ano? Ginoong Wang. Hello. Sino kayo? Anong ginawa ninyo sa anak ko? Huwag kang mag-alala. Ang dalawang mahal na anak na ito.
Walang seryosong nangyari. Paano kayo naglakas loob? Patuloy ninyong hinuhusgahan ang pamilya Wang. Akala ninyo ba wala kaming proteksyon? Kung ipagpapatuloy ninyo ang ganitong tono, walang magaganap na dialogo. Kung gayon, ang mahal na anak na ito. Sandali. Magsalita ka. Anong gusto mo? Malinaw ang utos ng aming pinuno. Pumunta ka para magbigay ng hustisya. Kalahating oras. Walang pagkaantala. Ikaw, Ang sinaunang pamilya Wang. Babagsak ba sa kamay ng mga babae? mahal na pinuno. Patawarin mo ang aking pangungutya. Bumalik ang Phoenix. Dahil sa paggalang sa ate, lumayo ako sa gulo. Ngunit humihingi sila ng kamatayan. Lilinisin ko ang daan para sa kanila. Sandali lang. Babalik ako agad. Halika. Kung kailangan mo ng tulong, gamitin mo ang pangalan ko. Salamat, mahal na pinuno. Darating ang tatay ko. Ang pagdating niya ang magiging katapusan niyo. Sana. Bastos! Tatay, sa wakas dumating ka na. Sila. Minamaliit nila ang pamilya Wang. Pumalma ka. Ngayon, bibigyan ko sila ng katarungan. Ikaw, kinidnap mo ang mga anak ko. Ang mga anak mo. Wala akong pakialam sa mga detalye o sa mga katotohanan. Ano ang pakialam mo? Ang mahalaga lang sa akin, ngayon, ay kung sino ang makakalabas sa paggawaan ng buhay. Ang laki ng kumpiyansa mo. Dito sa Hongcheng, ang ate ang batas, at ang pamilya Wang ang lupain, ang kapangyarihan ng aming pamilya, ang pinagmulan ng aking kumpiyansa. Ngayon, kinidnap mo ang mga anak ko, at lubos mo kaming hinamak. Ako si Wang Hu, hindi kita patatawarin. Ang bunga ay hindi nalalayo sa puno. Ginagaya ng mga anak ang kanilang magulang. Ang mga krimen ng iyong mga anak, binabaliwala mo ba? Sa katayuan ng aming pamilya, ang mga anak ko, ay ginagawa ang gusto nila. Ano ba ang halaga mo? At nagsasalita ka ng kung ano-ano, kung hindi lang dahil sa araw ng pagbabalik ng Celestial Phoenix. Hindi ko sasabihin ang mga salitang ito sa harap mo, kundi sa harap ng iyong kabao. CJ, titingnan ko mismo kung ang ipinagmamalaki mo ay talagang napakalakas. Bakit sila nagtatawanan? Huwag kang mag-alala, mahal. Siguro, ang pagkakaintindi mo rito ay kulang pa. Inaamin ko ang aking kamangmangan. Wala pa akong gaanong narinig tungkol sa Tigilan niyo ang pagtawa. Hindi ba kayo natatakot sa ginang ng sumit? Kilala mo ang ginang ng sumit. Siyempre, hindi ko siya kilala. Pero, sa ilalim ng utos ng ginang, ang pinakamakapangyarihang katulong, si Ginoong Green Dragon, sa mismong sandaling ito, ay nagbibigay galang sa atin sa kanyang pagbisita. Green Dragon. Ngayon, alam mo na ba ang takot? Simple lang. Palayain mo ang anak ko. Lumuhod ka at humingi ng tawad habang nakayupo. Pagkatapos, bumalik ka sa pamilya Wang kasama ko. Hayaan mong kaming tatlo, ama at anak, magkasama ng ilang araw. Kung gayon, marahil ay mapapatawad kita ng labag sa loob. Dapat siya ang lumuhod, hindi ikaw. Ama, naglakas loob kang saktan ako. Oo. Ikaw mismo ang sinasaktan ko. Sobra silang walang galang, hindi ba sila natatakot kay Ginoong Qinglong? Ang kinatatakutan ko lang ay ang kinatatakutan ni King Long. CJ. Titignan ko kung hanggang saan pa nila kayang magpanggap ngayon. Hello. Ginoong Qinglong. Binanggit ko na ang iyong pagkatao. Pero hindi pa rin sila sumusuko. At kahit, ininsulto pa rin nila ang ate. Ano? Napakawalan, Gia. Bantayan mo sila. Huwag mong hayaang makatakas.
Darating ako agad. CJ. Kasuklam-suklam. Patay ka. Sa pagbabalik ng Phoenix sa ikasyam na langit, kayo ay gumagawa ng gulo dito. Kapag dumating si Ginoong Kinglong, kayo, mamamatay kayong lahat. Talaga? Ngayon, alam mo na ba ang pagsisisi? Huli na ang lahat. King Miao. Itali niyo sila. Opo. Anong gagawin mo? Ginoong Kinglong, iligtas mo kami agad. Mga basura. Hindi nyo man lang kayang harapin ang ilang babae. Paano ko pa kayo magagamit sa hinaharap? Ngayon, nagretiro na ang ate. Pero kayo ay gumagawa ng gulo sa publiko. Titingnan ko. Sino ang may ganoong lakas ng loob? Ching Niyaw. Anong ginagawa mo dito? Gino, kilala mo ba ang walang hiyang ito? Hindi lang ako. Lahat ng nandito. Ginoo. Siya ang nagpasimula ng gulo ngayon. Siya ang walang hiyang ito. Gino, ang walang hiyang ito, naglakas loob siyang bastusin ang ate. Dapat siyang pagpira-pirasuhin bilang leksyon sa iba. Ano? Ang suporta sa likod ng pamilya Wang. Ikaw pala. Diyos ko. Mga walang hiya. Naglakas loob kayong linlangin ng langit. Qinglong. Batiin niyo ang ate. Ano? Siya. Siya ang ate. Ginoong Qinglong, sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Ngayon, nagretiro na ang ate. Paano siya nandito? Tumahimik ka. Magkakamali ba ako sa pagkilala sa ate? Xiao. Ang ate na sinasabi nila. Ikaw. Patawad, asawa. Natatakot ako na masyado kang ma-pressure, kaya palagi kitang tinataguan ng mga bagay. Hindi. Ayos lang, asawa. Akala ko ako ang nagtatago ng aking pagkatao. Pero hindi ko inasahan na si Xiao rin ay may tinatago sa akin ang kanyang pagkatao. Wang Hu. Ngayon, tinatanong kita. Sino si Maestro Hong Cheng? Siya ang ate. Si Ginang Hong Cheng. Siya ang ate. Kayo dalawa, mga walang hiya, lumuhod kayo ngayon. Ama, nababaliw ka na ba? Ikaw ang naglagay sa akin sa sitwasyong ito at gusto mong lumuhod ako at humingi ng tawad. Oo, ama. Ang insidente ngayon, hindi maaaring palampasin. Ikaw ay isang mangaakit, huwag mong isipin na hindi ko alam. Ikaw ay isang simpleng babae lang mula sa probinsya. Umaasa ka lang sa iyong kakayahan sa martial arts para maabot ang posisyong ito ngayon. Ang pamilya Wang ay maraming pera. Pero ang pamilya Wang ay hindi nakikipagkumpetensya. Kung hindi, hindi mo kailanman makukuha ang posisyong ito. Kayo, Mukhang hindi pa rin kumbinsido ang iyong mga minamahal na anak. Wang Wo. Gusto mo bang malipol ang pamilya Wang? Blue Dragon. Ako. Blue Dragon. Ako si Wang Hu. Itinayo ko ang imperyong ito. Para lang kina Wu Taiyu at Wu Jun. Sa lahat ng taon na ito, walang sinuman ang nakasaling sa kanila. Ang babaeng ito, paano mo nagawang saktan sila ng ganito? Ngayon, kahit isuko ko ang lahat, ipaghihiganti ko ang aking anak. At buburahin ang kahiyang ito. Wang Wo. Nararapat kang mamatay. Kamahalan, ang babaeng ito ay nagretiro na. Wala na siyang impluensya. Gusto mo ba talagang manatili sa ilalim ng kanyang kontrol? Sinusuportahan ka ng pamilya Wang para maging gobernador ng Hongcheng, ang bago. Simula ngayon, hindi ka na ang Blue Dragon, kundi ang Royal Dragon. Mabuhay ang Royal Dragon. Royal Dragon, alam mo ba ang sinasabi nila tungkol sa Hongcheng? Sinasabi nilang ang ating lungsod ay pinamamahalaan ng mga babae. Isang babae lang ang namumuno sa atin. Ngayon, ang ating pamilya ay may malaking kayamanan. Madali naming susuportahan ang iyong mga ambisyon. Blue Dragon. Bakit ka nag-aalangan? Gusto mo ba talagang? Tumahimik ka. Paano ang isang dakilang tao magpapasakop sa isang babae? Ang mapailalim sa kapangyarihan ng babae. Ngayon, maghihimagsik ako.
Ibig mong sabihin, Lolo, Dragon, huwag nang magtalo. Sugurin na siya ngayon. ito ba ang iyong intensyon? Pagkatapos ng mga taon ng katapatan, ayoko kang harapin. Lin Kiao, tinatawag kitang ate. Kung hindi kita igagalang, wala kang silbi. May mga plano ako para pagkatapos ng pagre-retiro mo. Pero, sa tulong ng pamilya Wang, mas maaga ko itong isa sa katuparan. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Magretiro ka ng tahimik at magpakasal ayon sa plano mo. Pangako, tatawagin pa rin kitang ate kapag nagkita tayo. Paano kung tumanggi ako? Pipilitin kitang magretiro. Huling pagkakataon. Pumili ka. Voluntaryong pagre-retiro. Oo. Kamatayan. Blue Dragon, anong kabaliwan yan? Kung gusto mo ng kapangyarihan, makipagnegosasyon tayo. Hintayin mo ang pagre-retiro niya. Bakit hindi ka makipagnegosasyon sa tatay mo? Ibibigay mo ang nanay mo sa Dragon. Paano ka naglakas loob? Ikaw, Jaro Azul. Royal Dragon. Sa lahat ng mga taong ito, hindi ko kailangan kumilos ng mag-isa. Naaalala mo pa ba? Ang prestihiyo ng ate. Alam yan ni Qinglong, syempre. Ate, sa tingin mo ba bibigyan pa kita ng pagkakataong kumilos? Ate, humihingi ako ng paumanhin. ate, Mahal, ayos ka lang ba? Qinglong. Walang hiya kang manloloko. Ang mga gumagawa ng kasaysayan ay hindi nagpapagambala sa mga detalye. Pagkatapos ni Hong Cheng, wala ng ate. Lin Kiao, tapos na ang panahon mo. Ang ate ay wala ng kapangyarihan ngayon. Kayong mga walang hiya, gusto nyo bang mamatay? O sumuko bilang mga aso? Mag-isa lang. Mga kapatid, Tara na, protektahan ng ate. King Miao. Hindi mo sila kakayanin. Ang mamatay para sa ate ay isang karangalan na hinahanap namin. King Miao. Napakagandang kilos. Ngunit sa kasamaang palad, mamamatay kayong lahat bago matapos ang araw. Ngayon, masasaksihan ko mismo. Paano ninyo kami planong patayin? Mahal ko. Sa kabiguan mo, may balak ka bang baguhin? Masakit ito. Nakawala siya at nabali ang kamay ko. Bali ito. Sige, bastardo. Ngayon, iaalay kita bilang sakripisyo. Pagkatapos kitang patayin, ipapadala ko si Lin Chao sa'yo. Hindi ka mag-iisa sa kabilang buhay. Tara na. King Miao. Ikaw. Dalhin ang gwardya, ipadala ang unang ate at ang kanyang asawa. Habulin sila. Huwag hayaang makatakas sa mga walang kwentang yon. Qing Niao, bakit mo sinasaktan ang sarili mo ng ganyan? Hindi ba mas maganda ang mabuhay? Tama na ang daldal. King Miao. Palayain ninyo ako. Kinokonsidera niyo pa ba akong unang ate? Hindi na ba sinusunod ang mga utos ko? King Miao. Unang ate. Sa susunod na buhay, magiging magkapatid ulit tayo. Panginoon ng tunay na dragon. Nakatakas ang walang kwenta at bigong iyon. Hong Cheng ay akin na ngayon. Saan sila tatakas? Binabati kita, mahal na Panginoon. Mula ngayon, Hong King, wala nang unang ate. Tanging isang dragon na lang ang natitira, ikaw. Ngayon, sa ngalan. Hindi. Bilang tunay na dragon.
Ipapatawag ko ang mga pinuno ng Hong sa aking seremonya ng koronasyon. Naiintindihan. Mahal na Panginoon. Ano ang gagawin natin sa mga walang kwentang ito? Kunin silang lahat. Sa kanila rito. Hindi makakatakas ang taksil na iyon. Naiintindihan. Mahal ko, humihingi ako ng paumanhin. Akala ko na, pagkatapos ng araw na ito, iiwan na natin ang mundo ng krimen. Hindi ko inakala na ngayon, lahat ay magugulo. Mukhang ang pagreretiro ay hindi tugma sa muling pakikipaglaban. Ciao ciao. Ciao ciao. Mahal ko. Patawad, mahal ko. Hindi ko kayang iwan ang mga kaibigan ko. May biyanan ka na nangangailangan ng pangangalaga. Hindi kita pwedeng isama dito. Pumasok ka. Ate, ang doktor na ito ay mapagkakatiwalaan. Lubos na mapagkakatiwalaan. Naiintindihan mo, lumabas ka muna, pakiusap. Sisimulan na natin ang anesthesia. Napakalakas nito. Magpahinga ka na ngayon. Pagkagising mo, sarado na ang sugat. May iba pa akong gagawin mamaya. Hindi ko kailangan ng anesthesia. Pero, ang sugat mo, sinabi kong hindi kailangan. Ito. CJ. Baka masakit mamaya. Tiisin mo lang. Ate, nagmamadali tayo. Ito lang ang mga kapatid na nadala ko. Ate, CJ, pinahahalagahan ko ng buong puso ang mabuting hangarin ng mga kapatid. ate, Ang kapangyarihan ni King Long, gaano ba ito kalakas? Karamihan dito ay may pamilyang binubuhay. Ayokong ipagsapalaran ninyo ang buhay ninyo para sa akin. ate. Maaga pong namatay ang mga magulang ko at wala akong pamilya. Sasama po ako. Ako rin po. Ako rin po, ate. Tama na. Alam kong gusto ninyo akong tulungan. Pero hindi ko kayo pabibigatin. Ang problemang ito, ako lang ang lulutas. Ate, Tama na. Hindi ba kayo nakikinig sa akin? naway magtagumpay ka agad. Naway magtagumpay ka agad. CJ, alagaan ninyo ang inyong mga asawa. Kung hindi ako makabalik, ilabas ninyo ang inyong mga asawa sa syudad. Naiintindihan po. Bigla tayong ipinatawag ni Ginoong Qinglong dito. Alam niyo ba ang dahilan? Dakilang espada. Hindi mo ba nakita si ate ngayon? Ibig bang sabihin nito, isusuko niya ang kapangyarihan kay Qinglong? Paano ko naman malalaman? CJ, tigilan na ang paghula-hula. Kapag nakaharap natin siya, malalaman natin ang totoo. Bakit narito ang mga bastos na ito? Pagbati kay Ginoong Qinglong. Pagbati kay Ginoong Qinglong. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Pero, simula ngayon, tatawagin akong tunay na dragon. Qinglong, Panginoon ng tunay na dragon. Bakit mo kami ipinatawag? Para lang magpalit ng pangalan? Pinulong ko kayo ngayon para ipahayag ang panahon ng tunay na dragon. Mula ngayon, ako, ang tunay na dragon, ang papalit kay Lin Qiao. Bilang pinuno ng Hongcheng. Ang bagong pinuno. Ano?
Sumasalungat ba kayo? Siyempre hindi. Pero, kung nagbitiw si ate, bakit hindi kami naabisuhan? Bukod pa rito, ininsulto ng mga bastos na ito si ate. Bakit sila ang iyong mga bisita? Ikaw, Ang pagbibitiw. Ang posisyong ito ay kinuha ko ng sapilitan. ano? King Long, paano ka naglakas loob? Manahimik ka. Hayaan ninyo siyang magpatuloy. Sinasamba namin si ate, iginagalang namin si ate, hinahangaan namin ang etika ni ate, iginagalang namin ang pagkatao ni ate. King Long, ano sa tingin mo ang sarili mo? Paano ka naglakas loob na magrebelde? Mga kapatid, ako si Lao Dao. Aalis na ako. King Long, sa tingin mo ba, mapipilit mo kaming manatili? Ang mga bisita ay mga kilalang tao sa Hongcheng. Paano ko naman? Ngayon, gusto ko lang ipakita sa inyo ang isang magandang palabas. Isang kahangahangang palabas. King Long, anong bagong pakulo ang inihahanda mo? Umalis ka. Sige, Bitawan mo siya. King Yao, Ziluan, pati na rin. Nasaan ang ate? Nasaan siya? Aso, anong ginawa mo sa ate? sino yan? Sino ang nagdala ng magandang babaeng ito? Matandang walang hiya. Anong ginawa mo sa kanya? Huwag kang magmadali. Ang ate na hinahanap mo. Darating na. Ate, Eh, Paano kayo nakapunta rito? Siyempre, ako ang nag-imbita sa kanila. Ngayon, ang dragon ay uupo sa trono. Mga pinuno ng Hongxing, paano sila hindi pupunta para bumati? At para makita nila kung paano siya mamamatay sa aking mga kamay. Pero hindi ko inaasahan. Nasusundin mo ang landas ni Lord Guan. At pupunta ka mag-isa dala ang iyong sandata. Tama na ang salita. Pakawalan mo si King Yao. ate, Pakawalan mo sila. Lin Qiu. Sa tingin mo ba ganoon lang kadali? Ano ang gusto mo kung gayon? Gusto ko. Nalumuhad ka sa harapan ko. ikaw, Gusto mong lumuhod ako. Hindi ka karapat-dapat. Alam kong hindi ka papayag. Wei Tai. Ipapakita ko ang iyong kakayahan. opo. Ginoong Dragon. Hindi ba si Binibining King Yao yan? Bakit ka mukhang mahina? Nasaan na ang iyong pagmamalaki ngayon? Ang tingin niya, nakakatakot. Ako mismo ang gagantimpala sa'yo. Napakakinang nakapusyan. Nagtataka ako kung buong katawan mo ay ganoon kaputi. Mga kasama, gusto niyo bang makita? Oo, Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang hindi malilimutang palabas. QQ. Q. Q. Mahal kong asawa. Humihingi ako ng paumanhin. Ang mga ate ko ay nahuli habang sinasagip ako. Kailangan ko silang iligtas. Alam ko, kung sinabi ko sa iyo, hindi mo ako hahayaang umalis mag-isa. Kaya't ginawa ko ito. Ang card na ito, naglalaman ng lahat ng ipon ko sa loob ng maraming taon. Kung hindi ako makabalik, kunin mo ang pera at tumakas ka mula sa Hongqing. Huwag mong isipin na ipaghiganti ako.
Sa huli, kinakausap kita bilang iyong asawa sa huling pagkakataon. Ako si Lin Qiao. Palagi akong magiging asawa ng pamilya Zhao. Ang iyong asawa. Kuya, nagbabala ang ate tungkol sa iyong pag-alis. Ang ate niya. Alam namin. Pero kung pupunta ka, ito ay pagpapakamatay. Kapatid ko. Humihingi ako ng paumanhin. Mga kapatid ko. Muli akong humihingi ng paumanhin. Muli akong magbabayad puri sa inyo. Xiao Shan. Ipunin mo ang lahat ng sangay ng Chengkun. Pumunta kayo sa Hongqing. Ginoong Presidente, sa dami ng puwersa, sapat na yan para gibain ang syudad. Balak mo bang iligtas ang asawa mo? CJ. Luluhod ako. Ate, Unang ginang. Hindi ko inakala na ang mayabang na ginang. Luluhod at magmamakaawa sa akin. Tama na ang salita. Pakawalan niyo sila. Bitawan. Hindi ko naman sinabi na kapag lumuhod ka, pakakawalan ko sila. Ha, Ikaw. tingnan nyo. Ang aso ay hindi napapaamo. Nagmamakaawa ito sa'yo para sa pagkain, kung hindi mo ibibigay. Ipakikita nito ang mga pangil. Wait, tay. Sabihin mo sa akin, paano natin pakikitunguhan ang asong ito? Pinapatay, syempre. Qinglong, nangangahas ka ba? Huwag kang magmadali. Matapos patayin ang hari ng mga asong ito, ikaw naman ang susunod. Matandang aso. Nagpaalam ka ba sa amin para hawakan ang ginang? Lao daw. Pinapayuhan kita bago ka kumilos o magsalita. Isipin mo ang pamilya mo. Ikaw, Naaalala ko. Ikaw ay isang masunerang anak. ano ang ipinahihiwatig mo? Sino kayo? Alamin nyo, ang anak ko ay tapat sa ginang. Ama, Kayo rin. Alinman sa sumuko kayo. Oh. Maghanda kayo para mamuhay ng mag-isa. King Long. Ang pagkakamali ay hindi dapat makaapekto sa pamilya. Pinagtataksilan mo ba ang aming mga tradisyon? Hindi pa ba sapat ang pagtataksil ko? Ikaw. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Tapusin mo silang lahat. At pakakawalan ko sila. Unang ginang. Sugod na ngayon. Napakagaling. Ang ginang ay pareho pa rin. Sa dami ng sugat. Lumaban ka sa mga walang kwentang ito, nang may buong kayabangan. Ngunit kahit ang mga langgam ay kayang pumatay ng elepante. Titingnan ko kung gaano katagal ka makakatagal. Bakit ka nakatayo lang dyan? Ate, 8. Mukhang hindi mo sila mail iligtas ngayon. Huwag kang mag-alala. Dahil sa napakaraming taon ng pagkakaibigan, una akong magpapaalam sa'yo. Pagkatapos nila, sa kabilang daan, hindi ka mag-iisa. Magsalita ka, ate. May huling salita ka ba? Alam kong hindi ka magsasalita. Pero kilala kita ng husto. Siguradong iniisip mo ang walang kwentang yan, ang walang kwenta mong asawa. Nangangahas ka. Mahahanap ko siya, sigurado. At ipapadala ko siya para makasama ka. Ngayon. Sige na, ate, mauna ka na.
Sir, ang emergency number na yan, 3 taon nang hindi tumutunog. May problema po ba? Ano? Paano mo nagawang insultuhan ng asawa ng kuya? Naghahanap ka ng kamatayan. Tipunin ng lahat, ihanda agad ang pribadong jet, lahat ng available. Lahat ng tao. Pumunta agad sa Hongcheng. Makinig kayong lahat, pumunta kayo sa Hongcheng ngayon din. Ate, Matagal na rin akong hindi nagpaprakti. Malaki ang ibinaba ng aking pagpuntirya. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, mas tumpak akong pupuntirya. halika. Harapin niyo ako kung kaya niyo. Malapit na ang iyong pagkakataon. Ate, malinaw na ang iyong daan. Huwag mong gawin. Ikaw na naman. Ama, Asawa ko. Paano ka nakarating dito? nag-alala ako sa'yo. Takas na agad. Hindi mahina si King Long gaya ng iniisip mo. Ayos lang. Nandito na ako. At may perpekto akong plano. Tara na. Ate, Asawa ko. Asawa ko. Dati, ikaw ang nagpoprotekta sa akin. Ngayon, ako naman. Walang hiya. Naghahanap ka ba ng kapahamakan? Makinig kayong lahat. Ha? Nagiging interesante ito. Napakasaya. Hindi ko inaasahan na kusang loob kang darating. Pero mas mabuti na rin ito. Hindi mo na ako pinaghanap. Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang eksaktong gusto nyo. Isang magkasintahan na tumakas sa kaharian ng mga patay. Tapusin nyo siya. Asawa ko. Paano nangyari yan? Hindi ba't ikaw ang walang kwentang pakialamero? Paano ka nagkaroon ng ganoong kapangyarihan? King Long. Hindi na gumagana ang taktikang yan. Bastardo. Huwag mong isipin na dahil tinalo mo ang ilang hamak ay matatakot na ako sa'yo. Halika. Ilang taon na ang lumipas. Nang hindi ako personal na kumikilos. Hindi ko inakala na darating ka ngayon. At pipilitin akong personal na makialam. Halika, lumaban ka. Halika. Naghahanap ka ng kamatayan. Mag-ingat ka, mahal, ang Berding Dragon. Masyadong malakas ang Berding Dragon. Bata. Paano ka nagkaroon ng ganoong kalakas? Dahil malakas ako sa kalikasan. Ang sampal na ito ay para sa aking asawa. At itong isa pa ay para sa Berding Maya at sa mga babae. Bata. At ang sampal na ito, para saan? Walang dahilan. Gusto ko lang sampalin ka. King Long. Hindi ko gusto ang ugali mo. Ngayon, umalis ka na. Sandali. Hindi mo ako pwedeng patayin. May suporta ako ng Chenkon. Ang organisasyong Chenkon. Tama na ang kalokohan. Sandali, mahal ko. King Long. Anong sangay ng Kian Kun ang sinasabi mo? Kalokohan. Sa mundong ito, may iba pa bang sangay ng Chenkon? Ang aming punong tanggapan ay nasa Xiagu. Huwag kang makialam sa mga bagay na, para lang sa negosyo namin, nakikialam ka ba sa sarili mong gawain? Sa totoo lang, ang pinuno ng sangay ng Hongqing ay bumalik kamakailan sa kanyang bayan. Ililipat niya ang kapangyarihan sa isang mapagkakatiwalaang tao. Sa kasamaang palad, ako ang itinalaga ng pinuno ng Hongqing. Mahal ko, umalis ka na rito.
Hindi ito tungkol sa iyo. Hindi ko hahayaang saktan mo ang pamilya ko. Ako mismo ang aayos nito. Xiao. Hindi mo ba alam na ang Kian Kun Saksyagu, ang pinakamakapangyarihang organisasyon? Mayroon silang mga sangay sa lahat ng lungsod. Ang kalabanin ang organisasyong ito ay imposible para sa atin. Pagkatapos ng lahat ng ito, gusto nyo pa ring mabuhay? Sa pagpupulong ng dragon ngayon, may isang mahalagang tao ang dadalo. Gagamitin ko ang inyong mga ulo bilang sakripisyo. Matanda, Isa ka lang maliit na pinuno ng sangay. Hindi kanya kayang protektahan. Ang iyong kayabangan ay kahanga-hanga. Kapitan ko, ito ang lalaki. Walang silbi. Binata, mula nang itatag ang Kian Kun, walang sinuman ang naglakas loob na hamunin kami. Ikaw ang una. Hindi mo ba alam ang parusa ng langit? ang mga patakaran ng Kian Kun ay para lang sa negosyo. Bawal gumawa ng gulo. Kahit may parusa, kailangan mo munang harapin ang kahihinatnan. Ang dami mong alam. Mukhang nag-aksaya ka ng lakas para hamunin kami. Halata naman. Pero ngayon, sa kasamaang palad, nagkamali ka ng kalkula. Nalaman ko sa loob na ang Hongqing ay ang lupang tinubuan ng dakilang pinuno. Para sa pagbisita ng pinuno, bilang patunay ng katapatan, bilang lokal na pinuno, poprotektahan ko siya sa lahat ng paraan. At aalisin ko ang lahat ng banta sa kapayapaan, mga nagdududa. Lin Xiao, gusto mong kontrolin ang syudad sa loob ng maraming taon. Ikaw ang kaguluhan, at ikaw ay kasabwat niya. Delikado ka rin sa pag-alis ninyo. Pagdating ng pinuno, makukuha ko ang aking gantimpala. Kung gayon, hindi na lang ako magiging isang branch manager lang ng Hongcheng. Ngayon, gagamitin ko ang inyong mga ulo bilang hagdan para sa mabilis kong pag-angat. General Manager. Nakikita kong ang General Manager ay talagang pambihira. Siyempre, ang aming General Manager ay ang rurok na walang sinuman, ang makakapantay sa mundo, ang isang uod na tulad mo. Paano mo malalaman na mayroong isang taong may ganitong impluensya at kapangyarihan sa mundong ito? Kung gayon, nakilala mo na ba ang dakilang figura na yon ng personal? Siyempre hindi. Pero sa kongreso noong nakaraang taon, nakita ko mula sa malayo ang kalahati ng mukha ng direktor. Nakita ko siya, kalahati lang ng mukha. Wala kang naiintindihan. Kahit ang mabilis na sulyap na iyon, ay isang karangalan na ang mga taong tulad mo ay hindi kailanman makakamit. Ang aming General Manager ay ang rurok ng kadakilaan, ang prestihiyo at kapangyarihan. Mukhang talagang marilag ang dating. Aba, isang malaking karangalan ang makita. Ang bahagi ng mukha ng pangkalahatang pangulo. Nagpapakita ito ng inyong malaking kapalaran. Ngayon, pinasasalamatan ko kayong dalawa. Kung wala ang inyong mga ulo, paano ko makukuha ang pabor ng pangkalahatang pangulo? Dahil dito, lahat ng sangay ng Kian Kun Association ay nakatanggap ng abiso na pumunta sa Hongcheng. Paano mo nalaman ang mga sikreto ng aming asosasyon? Totoo yan. Ano naman ngayon? Alam mo ba kung bakit sila pumunta sa Hongcheng? Alam na alam ko. Bumalik ang pangkalahatang pangulo sa kanyang lupang tinubuan. Lahat ng direktor ng sangay ay darating upang tiyakin ang kanyang kaligtasan. May problema ba doon? Binata, tama na ang kalokohan. Magpakamatay ka. Tapusin mo ang buhay mo. Kung hindi ka magpapakamatay, gusto mo bang pilitin kitang patay ng personal? Hindi ko inakala na ang isang direktor ng sangay ay aabot sa ganoong antas ng kayabangan. Mukhang oras na para seryosong reformahin ang Kian Kun Association. Reformahin ang asosasyon. Mahal, Ipapaalam ko sa iyo mamaya. Binata, alam mo ba ang sinasabi mo? Ang Kian Kun Association ay isang sinaunang organisasyon na namuno sa buong mundo. Hindi ka ba natatakot sa panunuyan ng lahat? CJ, dahil tumatanggi kang kumilos. Ako, bilang presidente, ang personal na gagawa nito. Bakit mo pa aaksayahin? Ang oras mo sa basurang yan? Binata, kung wala ka rito, papunta na sana ako para salubungin ang General President. Ang mamatay sa kamay ng ating pinuno ay isang karangalang walang kapantay. Binata, maghanda kang mamatay. Ang agarang abiso ng Vice Presidente na pumunta sa maliit na Hongcheng.
Hindi namin alam ang dahilan. Ang Hongcheng ay ang bayan ng presidente. Mukhang totoo ang mga chismis. Ang maringal na pagbabalik ng General President. Pinatawag tayo ng Vice Presidente para pakinggan ang mga utos ng presidente. Pagkatapos ng maraming taon bilang miyembro, sa wakas ay dumating na ang oras para makita ang tunay na mukha ng presidente. Pagbati sa Vice Presidente. Mga kasama, narito na ba ang lahat? Ginoong Vice Presidente, narito na ang lahat maliban sa direktor ng Hongcheng. Lahat ay dumating na. Masyado na siyang matagal na nakaupo sa posisyong ito. Huli na, hindi na natin siya hihintayin. Sige na. Ang Vice Presidente ay pinatawag tayo rito para makipagkita sa presidente. Hindi. Para iligtas ang asawa ng presidente. Maliit, paano ka naging ganoon kalakas? Naglakas loob kang saktan ng aming pinuno. Alam mo ba kung gaano siya kalaki? Kahit pa ang Diyos mismo ang dumating ngayon, hindi kanya ililigtas. Hindi lang ang buhay mo ang mawawala, kundi pati na rin ang iyong mga kamag-anak, kaibigan at pamilya, lahat ay mamamatay. Wang Wentay. Sundin ang utos. Wang Wentay, naglakas loob ka. Ipaalam sa ibang mga sasakyan, bilisan pa natin. Ang presidente ang nagtakda ng deadline. Kahit masira ang sasakyan, kailangan nating makarating sa oras. Kung sino man ang mahuli, aalis sa Qiankun Association. Naiintindihan. Kumayo ng buong bilis. Teka, magsisi ngayon, huli na, mayroon lang akong isang kahilingan. Kung papayag ka, ibibigay ko sa iyo ang aking ulo. Asawa ko. Manugang, huwag kang mag-alala sa amin. Dalhin mo ang kapatid mo at tumakas. Wala kaming halaga. Manugang. Binata. Sa tingin mo ba may karapatan ka pang makipag-ayos ngayon? Teka, hanggat maiiwasan natin ang pagdanak ng dugo, bakit hindi natin samantalahin ang pagkakataon to? Binata, magsalita ka. Ano ang iyong kahilingan? Teka, anong hihintayin? Hintayin mo ang oras ng iyong kamatayan. Binata, sa tingin ko, pinamanhid ka na ng takot. Mamamatay ako. CJ, dahil ipinangako ko sa'yo, makikipaglaro ako sa'yo. Magsalita ka. Gaano katagal tayo maghihintay? 5 minuto. Masyadong maikli ang 5 minuto. Kunin mo ito. Bibigyan kita ng kalahating oras. Hindi na kailangan. 5 minuto lang. Aba, binata, hindi ka sakim. CJ, 5 minuto lang. Binata. Malapit nang matapos ang oras. Binata, nauubos na ang oras. Dapat ba kitang bigyan ng mas maraming oras? Maghanda ka na sa iyong kapalaran. Panginoong tunay na dragon, may problema po. May mga 100 tao sa labas. Kinubkob na nila ang lugar. Ano? Sino ang naglakas loob na gawin ito? Ako. Vice Presidente, bakit po kayo personal na dumating? Mga tauhan lang po sila ni Hongcheng, kaya ko po itong hawakan mag-isa. Si Liu Zhengxian ng Qiankun Association ay nahuli. Humihingi po ako ng tawad sa presidente. Humihingi po ako ng tawad sa presidente. Presidente. Kagalang-galang na presidente. Lahat. Pangkalahatang presidente. Ano, siya ang pangkalahatang presidente ng Qiankun Association. Asawa ko. Ikaw ang presidente ng Qiankun Association.
Patawad, asawa ko, natakot akong mag-alala ka. Kaya itinago ko ito sa'yo. Panginoong Presidente, hindi ko po alam ang inyong mataas na posisyon. Nagkamali po ako. Pakiusap, iligtas niyo po ang buhay ko. Panginoong Presidente. Iligtas ang buhay mo. Anong karapatan ko para gawin yon? Dapat ba kitang iligtas? Ate. Ako. Niloko ako ng grupo ni Wang. Ate. Para sa aming matagal ng relasyon, pakiusap, isaalang-alang niyo po. Pakiusap, iligtas niyo po ako. Ako. Mula ngayon, ako na ang magiging pinakamatapat na aso mo. Gagawin ko ang anumang ipag-utos mong kagatin. Xiao, ano pa ang hinihintay mo? Ang matandang asong ito ay nagmamakaawa sa'yo, na ampunin siya. Ang mabangis na asong ito, hindi ko kayang alagaan. Ako rin. Si Wang ay lumuhad kaagad. Ama, bakit ka natatakot? Sa tingin mo ba ang pagsuko mo ay magliligtas sa atin? Huwag mong kalimutan na ang mga tauhan niya ay nasa ilalim pa rin ng aking kontrol. Harapin natin ang kamatayan ng magkasama. Wentay, hindi nakakagulat na ikaw pala. Mabuti. Makatuwiran lang na ikaw ang aking anak na si Wang Hu, Pangulo ng Samahan ng Qiangfun. Magkasundo tayo. Ngayon, kung palalayain mo kaming tatlo, ginagarantiya ko ang kaligtasan ng iyong mga tauhan. Ano sa tingin mo, ang lakas ng loob ninyo? Alam ba ninyo kung sino ang binabantaan nyo? Tama na ang kalokohan, ngayon ay mayroon akong mga bihat. Kung gusto mo, ang kaligtasan ng mga babaeng ito, kailangan mo kaming palayain. Hinahanap mo ang kamatayan. Talaga bang nais ninyong hamunin ang aming samahan? Dalhin mo siya rito ngayon. Sir, isa lang po akong ordinaryong empleyado. Hindi po ako nangangahas na sumalungat. Tumayo ka ngayon. Wang Wentay, kailangan ko bang mamatay kasama ka? Magmakaawa ka, sir. Bibigyan ko kayo ng 1,000,000 piso bawat isa. Ate, Manugang, hindi ko inaasahan na ikaw pala. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong paghihirap. Magpahinga muna kayo. Wang Hu, pinabayaan mo ang pagpapalaki sa iyong mga anak. Inabuso ng iyong mga anak ang iyong impluensya para gumawa ng masama. Mayroon ka bang sasabihin? Susuko ako ngayon. Sa pinakamasamang kaso, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan ng mga Wang. Para sa aming tatlong buhay, sapat na yon, hindi ba? Ama, Kumalma ka, hindi madaling babagsak ang mga Wang. Darating ang araw, babalik tayo ng mas malakas. Paumanhin, marami akong pera. Kaya hindi mahalaga sa akin ang pera. Kung gayon, ano ang gusto mo? Iminumungkahi ko ang sumusunod. Sa dalawang anak na ito, isa lang ang isasama mo ngayon. Sino ang aalis? Sino ang maiiwan? Ikaw mismo ang pumili. Ikaw. Kaming tatlo, sabay-sabay kaming usad o atras. Hindi mo kami mabibiyak. Kung hindi ka pipili ngayon, walang aalis. Ama, piliin mo ako. Alam kong, mas gusto mo ako. Ama, ang batang ito ay nagdulot ng maraming problema sa pamilya. Alam mo yan, kung pananatilihin natin siya sa pamilya, magiging kapahamakan siya sa hinaharap. Mga kasinungalingan yan, mas matanda ka sa akin. Bakit hindi mo ako bigyan ng daan? Ama, ipinapangako ko sa'yo, hindi na ako magdudulot ng problema, kailanman. Ama, kasalanan niya ito. Dapat niyang panagutan ng mga kahihinatnan. Kayo. Wang Hu, may 1 minuto ka para magpasya. Ama, naaalala mo ba si Tita Wang? Muntik na silang ikasal noon, tapos nawala siya. Lahat dahil sa lintik na Wang Wentay. Sinamantala niya ang iyong pagkawala. Hinalay niya si Tita Wang. Natakot siyang malaman mo ang totoo, kaya ibinente niya siya sa black market. Mabuti, Wang Wujun. Ama, alam mo ba kung ano ang ibinibigay sa'yo ni Wang Wujun bilang suplemento? Ito ay isang mabagal na lason. Ito ay isang nakamamatay na lason. Gusto niya ang iyong mabilis na pagkamatay para manahin ang kayamanan. Ano? Wang Wentay, kasinungalingan yan. Hindi ako gumagawa ng kasinungalingan. Ama, nalaman ko ito nang hindi sinasadya. Nagpaplano siyang patayin ka para makuha ang mana. At para patahimikin ako, ipinangako niya sa akin ang kalahati ng kayamanan. Hayop ka, nakalimutan mo na ba kung ilang beses kitang iniligtas sa gulo? Kalokohan, hindi ko kailangan ng tulong mo. Ako ang pinakamakapangyarihan sa Hongsheng. Sige, ngayon, tatapusin ko ito. Ako mismo ang tatapos sa'yo. Sawa na ako sa'yo. Tama na. Ang tatay mo ay nasa ganitong sitwasyon at nakahanap pa kayo ng oras para mag-away dito.
Paano? Tulad niya, hindi tayo pwedeng umatras. Tama, kung sa 3 tao, isa na lang ang natira, bakit hindi siya? Napakagandang katapatan ng anak. Mga hayop, paano ninyo nasasabi yan? 50 taong gulang na siya. Hindi pa ako nabuhay ng sapat. Oo, kung kaming dalawa na lang ang matitira, mapapanatili namin ang apelyidong Wang. Ano ang gagawin niya kung siya ang matira? Ngayon ang kasal namin. Enjoy natin ang sandaling ito. Chengshan, Ginoong Presidente, CJ. Kumpiskahin ang lahat ng kanilang ari-arian bilang regalo para sa aking asawa at sa kanyang mga kaibigang dalaga, kabilang sa mga regalo. Opo, Salamat, Manugang. kumpiskahin ang mga ari-arian. Hindi. Mamamatay ako ng walang pera. Kaya kung isuko ang lahat, maliban sa pera. Kagalang-galang, kinikilala ko ang aking pagkakamali, nagmamakaawa ako ng kapatawaran. Tama, inaamin ko ang aking kasalanan. Patawarin niyo po kami, pakiusap. Tama na. Palabasin sila. Hindi, kamahalan. Huwag niyo kaming saksakin. Chengshan, Ginoong Presidente, sa organisasyon ng Qianpun, ang pagtatasa ng mga panloob na miyembro ay palaging responsibilidad mo. Sila, ikaw na ang bahala dito. Naiintindihan ko. Mahal, pumunta tayo sa ospital para bisitahin ang nanay mo. Hindi na kailangan. Nanay, Paano ka napunta rito? Ginoong Presidente, hipag, nag-alala ang matanda, nagpumilit siyang pumunta, hindi namin siya napigilan. kayo, alam niyo bang, sugatan siya? Sige, huwag niyo silang sisihin. Kusa akong pumunta rito. Anak, ngayon ang kasal mo. Paano ako mawawala? Ate, bayaw. Sulitin natin ang sandaling ito, kasama ang lahat ng mga kapatid dito. Ipagpatuloy natin ang kasal ng magkasama. Tunay, malapit na ang bagong taon, may 2 tayong selebrasyon. Palayasin natin ang malas. Mahal, ano sa tingin mo? CJ, CJ, mga alaala ng kasal. Mula sa sangay ng One King, mga gintong estatwa ng mga bata. Nais namin sa presidente at sa kanyang asawa ang masaganang supling. Ang sangay ng Lin King ay nagbibigay ng 2 kasuotang pangkasal na bordado ng ginto. Binabati namin ang mga ikakasal. Maligayang kasal. Isang toast para sa presidente at sa kanyang ginang. Para sa pinagpalang pagsasama na ito. At nais ko sa inyong lahat ng maligayang bagong taon. masaganang bagong taon sa inyong lahat. Ang aking pinakamahusay na pagbati, taon ng ahas. Lahat ay maayos. Maligayang bagong taon.